Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos muli na meron po tayong kalayaan na sumamba sa Panginoon. Though hindi tayo ganun kalaya ngayon na nakapagsama-sama, ay tayo pa rin ay may kalayaan na sambahin siya. At pag-pray mo natin ang bawat isa mga kapatid, alam po natin na bukas ay officially ang Bulacan ay under na ng GCQ or General Community Quarantine. And please do pray for our church, for wisdom, how we will be wisely, carefully, but also faithfully buksan hindi lamang ang pintuan ng ekonomiya, kundi ang pintuan ng ating iglesia. At sa ayon mo sa aking mga nakalap na impormasyon, under GCQ, ang pinapayagan pa lamang po ay 10. Pero pagkatapos ng ilang panahon, siguro mga 2 linggo yung GCQ, Lord willing, hindi madadagdagan ng kaso sa ating lugar, ay mapupunta na tayo sa MGCQ at sang-ayon po muli ay kung di magbabago ay 50% ng capacity po ng ating bahay-sambahan. So that's roughly around 40 to 60 people. So pag-pray mo natin yan, gagawin mo natin, wait for announcements, guidelines na ilalabas po ng gobyerno. So sikapin po natin masunod ang lahat po ng iyon. Ang ating physical distancing, nag-post po tayo ng picture sa ating Facebook group at nakita nyo yung konting, ano pa lang po yun, sample. Pinag-aaralan pa lang po natin kung ano magiging itsura, kung paano, and also ating pong mga kabataan ay sangayon po sa gobyerno 20 years old pababa and 60 years old pataas ay hindi pa rin pinapayagan na lumabas po ng tahanan. So let us pray for wisdom and let us pray for God's leading sa mga bagay po na ito upang tayo po ay muli makapag-resume even though under quote-unquote new normal ay tayo magpapatuloy sa mga kautusan ng Panginoon, lalo na sa ating pong pagtitipon-tipon sa pagsamba. Bago tayo dumako sa ating pong gawain ng pagsamba, let me just greet a happy birthday kay Sister Glyza Alerta. Sister Glyza, I know you are watching. Happy birthday sa iyo. Purihin ng Panginoon sa iyong buhay at nawa patuloy kang lumago sa pagmamahal sa Diyos, pananampalataya sa Kanya at paglilingkod sa Kanya. And then also sa ating mga kapatiran ay kung kayo mo ay may mga birthdays, hindi ko na po na-update masyado, please let me know. Gusto mo mababati po kayo sa ating mong gawain. And let us pray for one another. Patuloy at nawa ay ating pong ilapit sa Panginoon maging yung ating mga kapatiran na may mga pangangailangan, particularly ang may mga grabing karamdaman. Si Sister Jinjin, salamat sa Diyos, ay medyo tuloy-tuloy yung kanyang chemotherapy and nahandoon ang medyo magandang resulta sa kanya. And let us pray na patuloy nawa siyang ingatan, hawakan ng Panginoon. So yun po ang ating po mga announcements sa ngayon. Ang ating po time in the Word ay magpapatuloy pa rin tuwing Wednesday 6 p.m., Friday 6 p.m. And I would like to encourage ang mga kapatiran na nakatutok ngayon, if you could watch, you can host a watch party even right now or after ng ating gawain para ang lahat ng inyong mga friends ay makapakinig. Gusto ko rin hong paalalahanan, i-encourage ang mga magulang na patuloy nyo hong i-training ang inyong mga anak sa tamang disiplina, behavior, sa pagsamba. Yes, alam ko na sa mga bahay-bahay, pero ipaungawa nyo sa kanila na ito po ay time ng ating pagsamba sa Panginoon and they must learn how to behave kung paano dito sa church ay ganoon din sa tahanan. And also, pag-pray po natin, at isa po sa aking pinag-iisipan ay ang ating mga kabataan na extended ang bakasyon. As far as I know, August, kung hindi ka kamali, August ang pinakamaagang balik ng klase. So, 2 more months, mga magulang, 2 buwan pa nakasama nyo sa inyong mga tahanan. So, 3 months ng quarantine, 2 months, 5 months all in all, kasama niyo ang inyong mga anak sa tahanan. So I would like to encourage the parents. Bumibigat ang loob ko kapag nakikita ko lang lagi sa Facebook ang pinagkakaabalahan ng mga young people ay TikTok at kung ano-anong mga bagay, puro laro.
simulan niyo po silang turuan, simulan niyo po silang turuang manalangin, turuang magbasa ng Biblia, mga awitin sa Panginoon, at nawa ay hindi po masayang ang mga panahon po na ito na kasama niyo po ang inyong mga anak sa bahay. So those are our announcements and reminders ng ating mga deacon sapagkat magmi-meeting punta kami kung ano ang mga hakbang na magandang gawin at magandang i-implement para po mas mapag-ingatan po natin ang ating mga kapatiran. And then also, tingnan natin kung gaano katagal, most likely 2 weeks ang ating pong GCQ and then MGCQ. Isa pa po sa mga magandang pag-isipan natin mga kapatid ay yung transportation natin. Padoon nyo kung yung mga kapatid. Okay na, okay. O, sige. Mga kapatid, very much unstable ang ating internet connection for some reason. Even last Friday, sa ating time in the Word, kundi yata 3-4 times na putol. Pero I would like to encourage you, tumutok pa rin ho kayo dahil tatapusin natin yung gawain kahit anong mangyari sa biyaya. Lilibad na kung mawala ng kuryente siguro. At nawa, tayo ho ay magpatuloy sa ating pagsamba sa Panginoon. So tayo ho ay dadako sa ating sandali ng katahimikan. Ito ho ay para ihanda ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon. Yung dami ng kabagabagan, dami ng laman ng isipan ay ating ilapit sa Diyos at maituon natin sa Panginoon ang ating buong pagkatao. In silent prayer. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, aming sinasamba ka. Aming pinupuri ka, O Panginoon. Aming kinikilala na ikaw ay Diyos na kabanalan, Diyos ng kaluwalhatian, Diyos ng katwiran, at walang anumang bahid ng dilim sa iyo. Ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa masama. Nahandon ang iyong pagkamuhi sa kasalanan. O Panginoon, kaya aming hiling ngayon, ikaw po nawa ang sumiyasat sa aming mga puso at buhay. Ikaw po nawa, Panginoon, ang tumingin at magpakita sa aming mga kakulangan, na ipakita mo at paalala mo sa amin ang aming mga pagkakasala at tulungan mo kami na magsisi. Na tunay, O Diyos, na talikuran, tunay ay sa biyaya mo patayin ang mga nakatahong pang kasalanan sa amin. Nawa, Panginoon, ngayon sa daling ito ay may alay namin ang aming mga sarili sa iyo. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. May alay namin sa iyo ang aming mga katawan bilang haing buhay. Banal at kalugod-lugod sa iyong harapan na siyang katampatan namin pagsamba. O Panginoon, nawa huwag kaming matulad sa mga ipokritong pariseo na malapit ang bibig, malapit ang labi, ngunit malayo ang puso. Nawa, masumpungan mo kami ngayon dito sa bahay-sambahan, maging sa mga bahay-bahay na tunay ang puso ay malapit sa iyo, ang puso ay sumasamba sa iyo, ang isip ay nakatuon sa iyo. Panginoon, nandoon ang maraming hamon, maging sa aming mga kapatiran na sa mga tahanan. O Panginoon, ikaw po nawa ang gumabay, bigyan mo kami ng katalinuhan sa mga hakbang na kailangan namin gawin, at lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Palain mo po maging ang pangangalan ng iyong salita. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po yung umawit. Buksan po natin yung mga na. Song number 40. Song number 40.
I am resolved. Psalm number 4:8. I am resolved longer to linger, drawn by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He had the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. In what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to enter the kingdom, leaving my paths of sin. Friends may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Tayo po natin ang tayo para basa po sa salita ng Diyos. Para ho sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon, enayment sa bayan, at natin hong inaasahan ang mga kapatiran na sa mga bahay-bahay na nakahanda at nakabukas ang inyong mga Biblia. At ito ho ay mula sa aklat ng mga awit, Psalm 61. Babasahin po natin ang buong ika-61 awit, Psalm 61. Psalm 61 verses 1 to verse number 8. At akin ho itong basahin na kalakip ang ating pangunawa. Psalm 61 verse 8, ito po ang salita ng Diyos. Hear my cry, O God. Attend unto my prayer. From the end of the earth will I cry unto Thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. For Thou hast been a shelter for me, and a strong tower from the enemy. I will abide in Thy tabernacle forever. I will trust in the covert of Thy wings. For Thou, O God, hast heard my vows. Thou hast given me the heritage of those that fear Thy name. Thou hast prolonged the king's life, and his years as many generations. He shall abide before God forever.
O prepare mercy and truth, which may preserve him. So will I sing praise unto thy name forever, that I may daily perform my vows. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin sa Panginoon. O tunay, O Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo, sapagkat ikaw ang tunay na mataas, matibay na kublihan kapag may bagyo. Wala kaming ibang Diyos. Wala kaming kinikilala na iba na may hawak ng lahat ng bagay, na nagmamay-ari ng lahat ng bagay, na may lalang ng lahat ng bagay, na Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, kung hindi ikaw lamang. At ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos na sa amin ay humirang at sa amin ay nagligtas sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Ikaw ang Panginoon na sa amin ay kumilos upang kami ay ipanganak ng muli. Salamat po, O Diyos, sa katotohanan ito. Salamat po, Panginoon, sa dakilang kaligtasan sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Na siya na walang kasalanan ay nagbayad ng aming mga kasalanan upang kaming mga makasalanan ay magkaroon ng tunay at ganap na kaligtasan. Ama, dalangin ko po ngayon sa daling ito. Sa aming pong pagsamba, bigyan mo kami ng tamang puso. At muli, masumpungan mo na ang aming mga puso ay nakatuon sa iyo. At nawa sa lahat ng aming gagawin, ikaw ang patuloy na maluwalhati. Lalo na, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita, turuan mo kami. Ikaw po ang magbigay liwanag upang aming matutunan, upang ang aming isip ay mapuno ng iyong katotohanan at ito'y magdulot ng pagbabago ng aming mga buhay at magbigay kaluwalhatian sa iyo. O Diyos, muli, wala sa aming sapat para sa mga bagay na ito. Kailangan namin ng iyong biyaya, desperado namin kailangan ng iyong gabay, ng iyong tulong, ng iyong lakas. At sa mga panahon ng aming mga puso ay tila baga naghagapinan, o kami tatakbo sa iyo at tumitiwala sa iyo. Ingatan mo kami, tulungan mo kami, at alam namin, O Diyos, na kasama ka namin ngayon. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po yung mawit muli sa Panginoon. Able to mount sa Panginoon. Example natin yung mga namin. Song number 101. Song number 101. The Bible stands. Song number 101. Faithful and ever.
stands. At tayo ho ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. And sa biyaya ng Panginoon, again, tomorrow we will be, at least sa Bulacan, under GCQ. At Lord willing, next Sunday ay allowed na ho ang 10 dito ho sa ating bahay sambahan. At wag ho kayo basta pupunta mga kapatid. At nandun yung ilan pa nating mga ilalabas na guidelines kung ano yung mga dapat. Siyempre, dapat naka-face mask and so on. At nag-disinfect natin lagi ang ating church at pag-pray po natin ng mga bagay na yan. Well, takot, kawalan ng kabuhayan, kawalan ng buhay, pagbagsak ng ekonomiya, ECQ, MECQ, GCQ, MGCQ, at ngayon ang matunog na new normal. Ito ho ang mga currently na result ng COVID-19 pandemic. Ang lahat ng tao, oo, ang lahat ng mga bansa, ito man ay tinuturing na first world country or third world country, ay apektado. Pero nais kong sabihin ngayong umagang nito, mga kapatid, sa ating pag-aaral, ay merong isang bagay na kumalat sa buong mundo at ito ay hindi hamak na mas makapangyarihan kaysa COVID-19. Instead na magbigay ng takot, ito ay nagbigay ng pag-asa. Kaysa ito'y kumitil ng buhay, ito ay nagbigay ng buhay, oo, ng buhay na walang hanggan. Kaysa ito ay magbigay ng new normal, hindi new normal ang binigay nito, kung hindi new creature in Christ. Wala ang iba kung hindi ang Ebanghelyo. At sang-ayon ho kay Apostol Pedro sa ating pinag-aaralan sa 1 Peter chapter 1, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, tayo ay ipinanganak ng Diyos Ama sa isang buhay na pag-asa sa verse 3, chapter 1. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo sa chapter 1, verse 4, may nakalaang mana para sa mga mananampalataya doon sa langit. Sa verse 6, sa kabila ng matinding pag-uusig, sa kabila ng matinding mga trials, ang isang tunay na born again ay merong matinding kagalakan. Sapagkat tayo ay pinanganak ng muli ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay tinatawag ng Diyos na mamuhay bilang kanyang mga anak na may kabanalan. May takot sa Diyos. Verse 17, 15 to 17. At tayo, dahil pinanganak tayo ng Ebanghelyo, pinanganak na muli sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sabi sa verse 22, we ought to have pure, sincere love for the brethren. And again, bakit? Ang tanong ay bakit? Because God has sovereignly regenerated us by the gospel. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita, manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon. O tunay, aming kailangan ng iyong gabay. Kailangan namin ng iyong tulong. Kailangan namin ng iyong biyaya, lalo na sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Bigyan mo kami ng liwanag. Bigyan mo kami ng karunungan. Bigyan mo kami ng direksyon, O Diyos. Ipakita mo, Panginoon, ang mga bagay na kalooban mo at mga bagay na kailangan naming mabago sa aming mga buhay. Kung may mga kasalanan, Panginoon, rebukin mo ng matalim ng iyong salita. Kung may mga kabanalan, O Diyos, ituro mo sa amin upang aming lakaran. Gusto naming tuparin ang iyong kalooban. Gusto naming sundin ng iyong kalooban, O Panginoon. Nawa ituro mo ito sa amin. Nawa ang kalooban mo ay gawin mo sa amin sapagkat ikaw lamang ang makakagawa po nito. Tulungan mo po kami. Sa pangalan ni Jesus ito po ang aming dalangin. Amen. Muli ho mga kapatid, ang ating hong signal ay medyo paputol. Okay na ho ba? Bumalik po sa normal. May paputol-putol, so please be patient kung sakaling matitigil. Pero wala tayong magagawa, tutuloy ho tayo sa ating hong pangangaral. Magkaputol-putol man yung ating internet connection. Dalawang bagay ho. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. True
born-again experience will result to practical sanctification in the life of a child of God. True born-again experience will result to practical sanctification in the life of a child of God. Ito po yun sa Tagalog. Ang tunay na karanasan ng muling kapanganakan ay magre-resulta o magbubunga ng praktikal na kabanalan sa buhay ng isang anak ng Diyos. At napakinggan niyo ho ng tama ang aking pong sinabi. Ang born again ay isang eksperyensya. Ang muling kapanganakan ay isang eksperyensya na nangyayari sa isang tao kapag ang Diyos ay soberanong kumilos sa kanyang buhay. Tingnan lang natin sandali sa John chapter 3. Open your Bibles please sa John chapter 3 at makikita ho natin na ang pagiging born again ay hindi isang grupo ng relihiyon na sasalihan mo. Actually, makikita natin dito, ang pagiging born again ay hindi kontrolado ng pastor, hindi kontrolado ng tao o ng sinuman. Ito ay soberanong nasa kamay ng Diyos. Sabi nga ng isang mangangaral, tinulad niya ito sa panganganak ng isang babae. O lahat tayo, nung tayo ay ipinanganak, wala tayong itinulong o wala tayong ginawa. Ganun din sa ating muling kapanganakan, ito ay hindi natin gawa, ito ay hindi natin desisyon, ito ay soberanong kilos ng Diyos sa isang tao na kanyang nararanasan. Ang sabi mo ni Jesus sa chapter 3 ng John, verse number 8, "The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell where it cometh and whither it goeth." So kinuha ni Jesus ang larawan ng hangin na pamilyar sa lahat sa atin. Ang hangin hindi mo alam kung saan nanggagaling. Ang hangin hindi mo alam kung saan pupunta. Pero naririnig mo ang tunog nito. Alam mo na dumadaan ang hangin. At ganun din ang sabi ni Jesus, so is everyone that is born of the Spirit. So ang pagiging born again ay hindi kontrolado ng tao. Hindi mo nga alam kung kailan iihim ang hangin. Hindi mo kontrolado kung saan ito pupunta. Ganon ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang tao kapag siya ay kinilos ng banal na Espiritu at siya ay ipanganak na muli. Hindi lang mo yan sa John chapter 1. John chapter 1 verse number 12. John chapter 1 verse 12 ang sabi, "But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name." That is not regeneration. Binibigyan ka ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Sino mang sumampalataya kay Kristo, inaampun ka sa pamilya ng Panginoon. May karapatan ka ngayon bilang anak ng Diyos. Pero daw itong mga sumasampalataya ito, itong mga tumanggap kay Kristo, ang sabi sa verse 13, which were born. These people who believe in Christ, who received Jesus Christ, were born. How? Not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So hindi ito kagagawan ko, hindi ito kagagawan ng tao. Ang pagiging born again ay gawa ng Diyos. At yun mismo ang sinabi ni Pedro, kung babalikan po natin sa chapter 1 verse 3, ang sabi niya, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his" what? "Abundant mercy hath begotten us again." So it is God who works according to his abundant mercy to born us again. So bakit po natin nililabor ito? Sapagkat sa maraming tao, ang akala nila ang pagiging born again ay isang relihiyong inaaniban.
Ang pagiging born again ay nakabase sa kanilang sariling kagagawa. No! Ito ay gawa ng Diyos. At ito ang ating punto, mga kapatid. Kapag ang isang tao ay tunay na naranasan ang kilos ng Diyos sa muling kapanganakan, hindi pwedeng walang magbabago. Magkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Magkakaroon ng kilos patungo sa kapanalan, palayo sa kasalanan. At ito ang direksyon na pinupuntahan ni Apostol Pedro at kanyang pinapaalala at kanyang sinasabi sa mga Kristiyano na kanyang sinusulatan. Ang sabi niya, 2 punto ang ating pag-aaralan, and Lord willing, baka isa lang po ang matapos natin ngayong umaga. Number 1, what we must put away. What we must put away. And then, what we must take in. What we must take in. And again, tingin ko ho, very evident sa ating mga talata na binasa, verse 1, mga bagay na kailangan nating ilayo, itapon, alisin, hubarin. And then verse 2, ang bagay na kailangan nating tanggapin, ipasok, or the Bible to take that picture, that milk, inumin. What we must put away, and number 2, what we must take in. So this morning, let us look at point number 1, what we must put away. Mga bagay na dapat nating alisin. Verse 1, wherefore, laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings. Ang sabi ho ni Apostol Pedro, itong dapat gawin ng mga tunay na ipinanganak ng Panginoon. Tingnan natin yung unang salita, wherefore. O isang katumbas niyan ay therefore sa Tagalog, kaya nga. Ibig sabihin, ito ay nagbibigay ng konklusyon. Ito ay nagtuturo sa atin na kailangan natin ikonsidera yung mga nakaraang sinabi at ito ang naging konklusyon ni Apostol Pedro. Ano ba yung nakaraang sinabi niya? Verse number 23, we are born again. Ang sabi ni Apostol Pedro sa chapter 1, verse 23, being born again. Now, how are we born again? Verse 25, by the gospel. So, ibig sabihin, kung ang isang tao ay tunay na muling ipinanganak ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ito dapat ang magiging resulta sa buhay. Ito dapat ang makikita. Ito dapat ang direksyon. Ito dapat ang pupuntahan. Hindi pwede ang isang tao ay maboborn again at walang mangyayari. Hindi pwede ang isang tao ay ipapanganak na muli at nahandun lang siya at hindi siya makikilos. Siya ay may direksyong pupuntahan at ang direksyon na ito ay kabanalan. At magkakaroon ito sa buhay. Ano ang sabi ho ni Pedro? Laying aside all malice, all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings. So meron ho kung dalawang bagay muna na this is the result for all those who are truly born again. So nakita na ho natin yan. Resulta ito sa mga tunay na ipinanganak na muli. Resulta ito sa mga tunay na iniligtas ng Diyos. Ang sabi nga ho ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man shall be in relihiyosong tao, if he be truly in Christ, he is a new creature. All things are passed away, things are become new. So narito yung mga lumang bagay, yung lumang pagkatao, yung tao, they are passed away and have become new. Merong pagbabagong mangyayari sa isang tunay na Kristiyano.
And then letter B, gusto ko mapansin natin, there will still be some indwelling sins in the life of the believer. Kausap ho ni Apostol Pedro ay mga taong, take note of the word, beg the Father. That means, ito ay tapos na. Sila ay pinanganak ng muli. Sinabi ni Pedro, may na sa langit. Mga taong kept by the power of God. Sila ay mga taong, verse 8, may pagmamahal sa ating Panginoong Kristo. In short, they are true Christians. But being true Christians, meron pa rin mga nakatahang kasalanan sa ating mga buhay na kailangan natin, in the words of Apostle Paul sa Romans 8, mortify, patayin. At sa ibang mga lugar sa Biblia, makikita natin mamaya, kailangang alisin. At ito yung sinasabi ni Pedro. Let this be clear. The reason that we have eternal life, a sure inheritance in heaven, is not because we are good, but because of the gospel of Christ. Christ dying on the cross to pay for our sins and rising again for our justification. Yun ang dahilan kaya tayo mayroong tunay na kaligtasan at ngayong tunay tayong ligtas. Kailangan nating patayin ang mga kasalanang nakatahan pa sa atin. Ito'y kabaligtaran sa paniniwala ng iba. Ang paniniwala ng iba, kailangan mo munang magpakabuti. Kailangan mo munang maging anak ng para magkaroon ng buhay na walang para ka ipanganak na muli. No! Dito malinaw sa sinasabi ni Pedro, they are born again. Served in heaven. At dahil sa katotohanan na yun, ito dapat ang maging resulta, pagbabago ng buhay. So mali yung paniniwala na pagbabago muna ng buhay bago ka maligtas. Hindi, pagtunay kang ligtas ng hindi may iwasang pagbabago ng buhay. Ito ho ang malinaw. Ang araw ng pagtatrabaho, pagpasok mo sa iyong tahanan, ikaw ay maglilinis at pagkatapos mong maligo, hindi mo naman isusuot muli. Gasan na dahil ikaw ay naligo na. Yung maduming damit na yun, you cast it away. At yun ang larawan na ipinipinta dito ni Apostol Pedro. Ito ay isang action in an aorist tense, ibig sabihin a decisive act that has a continuous effect. Yung maduming damit na yun, hindi mo ika-cast away, then bukas babalikan mo at isusuot ulit. No, ika-cast away mo na itong tuluyan hanggang sa ito ay malabahan. Again, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi lamang si Apostol Pedro, si Apostol Pablo, isa itong larawan na madalas nilang ginagamit. Sa Romans chapter 13 verse 12, ang sabi niya sa mga Kristiyano sa Roma, the night is far spent, the day is at hand. Let us therefore what? Cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. So there is that casting off and putting on. Kailangan hubarin the works of darkness. Ang sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 22, they that put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So again, to put off, hubarin, alisin yung old man, that sinful man, and then ibihis yung new man, created in righteousness and true holiness. Again, Colossians 3 verse 8 says almost the same thing. But now also put off all this. At nag-enumerate si Pablo, ano yung mga kailangang hubarin? Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Line out one to another, seeing that ye have put off the old man, with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in the knowledge after the image of him that created him.
So again, that language of putting off and putting on. Kailangang hubarin, kailangang ilayo, kailangang itapon palayo ang kasalanan. Ang daw ang kailangang hubarin ng Kristiyano, kung siya ay tunay na ipinanganak ng Panginoon, ano daw ang kailangan niyang alisin? All, that is lahat. Lahat ng uri, lahat ng laki o lahat ng liit, lahat ng kaunti o lahat ng dami. All what? All malice. All malice. Ang ibig sabihin ng malice is ill will. Especially the desire to do bad. Nahandoon ang masamang kalooban. Nahandoon ang masamang disposisyon, ang malupit na kaugali at gusto mong gawan ng masama ang ibang tao. Malice, sabi nga ng isang commentator, is the opposite of love. Yung isa, ang malice ay aktibong gumagawa o aktibong kalooban na gustong gumawa ng masama sa iba. And love ay isang aktibong kalooban na gustong gumawa ng mabuti sa iba. And that malice is that disposition, that ill will inside na gusto mong gumawa. Wala ka pang ginagawa, pero nahandoon ang desire. Kailangan daw itong i-put off. O mga kapatid, mamaya makikita ho natin sa lahat ng sasabihin ni Pedro. Ito ho ay karamihan mga kasalanan hindi nakikita or hindi pinandidirihan ng lipunan at hindi tinuturing na malaking kasalanan. O kahit na ito'y maliit na kasalanan sa mata ng sanlibutan, o kahit ito'y kasalanan hindi nakikita ng mga tao na nasa labas, ito ay mga kasalanan na kailangan pa rin itapon palayo. Malice is a malicious disposition that leads to deception, deceit, envy, and defamation, and the effort to conceal such produces hypocrisy. So sabi nga ho ng isang commentator, itong malice ang higit sa malamang pinagmumulan ng mga susunod na sasabihin ni Apostol Pedro. Dahil doon ang masamang kalooban mo, masama ang gusto mong mangyari sa isang tao, dadayain mo siya. Doon ang pagkaingit mo sa kanya, doon ang paninira mo sa kanya, at doon ang pagbabalat kayo laban sa taong yun. By the way, ang malice, kinumpara ito ni Apostol Pablo sa leaven or sa lebedura. 1 Corinthians chapter 5 verse 8, therefore let us keep the feast not with old leaven, neither with the leaven of malice. Itong lebedura, ang katangian nito ay kaunting porsyento lamang kakalat sa buong tinapay, at yun din ang malice. That ill will, that evil desire towards a person, it will affect many things. And we, as born-again believers, must cast it away. Tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo bilang mga pinanganak ng Panginoon, ay kailangan itapon palayo that evil desire towards others. Ang sabi ni Pablo sa Titus chapter 3 verse 3, for we ourselves were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another. Living in malice. Yun ang buhay at yun ang normal sa iba. Laging nahandoon ang negative desire, evil desire towards others. At hindi ito pinapatay kung hindi inaalagaan ng iba. Dinidiligan, nilalagyan ng pataba. Sabi again ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And listen, that's again the word, be put away from you. Kailangang maalis, all malice. Ang lahat ng masamang pagnanasa, lahat ng masamang intensyon, lahat ng masama sa pakitungo natin sa ibang tao, we must put effort to put it away.
Kailangan hubarin. Kailangan alisin. If there's an evil desire in our hearts or mind toward a person, cast it away. Kung merong masamang pagnanasa, kung merong masamang kaisipan laban sa isang tao at kailangan natin itong alisin, kailangan natin itong huwag patagalin, kailangan natin itong huwag pagtuunan ng pansin. Sabi nga ng isang tagapagturo ko noon sa Bible School, pondering leads to performing. And if that malice remains, kapag yung masamang intensyon na yun ay nanatili at laging laman ng puso at isip, it will lead to action. So hindi mo kailangan gawin yung masama. Nahandun pa lang sa puso mo yung intensyon, yung kagustuhan, yung iniisip mo ang masama laban sa isang tao. Ito yung kita ng Diyos. Ay inuutusan tayo ng Panginoon kung tayo'y kanyang tunay na mga anak. Ito ay alisin. Not just all malice. Ang sabi ng salita ng Panginoon, put away all guile. All guile. That word guile means deceit. Pandaraya. Lahat ng uri ng pandaraya. Deceitfulness that harms others through trickery and falsehood. Ang pandaraya na nananakit sa iba sa pamamagitan ng pangluloko o sa pamamagitan ng anumang pagsisinungaling. Ito ho ay nangangahulugan ng removing all deception in your business dealings. Pag-aalis ng lahat ng pandaraya sa iyong negosyo. Pag-aalis ng iyong pandaraya sa lahat ng iyong pakikitungo sa iyong kapwa. Pag-aalis ng panluloko sa iyong asawa. Pag-aalis ng panluloko sa iyong pamilya. Pag-aalis ng panluloko o pandaraya sa iyong mga kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, at maging sa mga kasama sa iglesia. Hindi ho ba ito pagsunod sa inuutos ng ikasyam na utos? Do not bear false witness. Na huwag tayong magsisinungaling. Sa mundong ito na ating tinitirahan, ang pandaraya ay tila baga inaasahan at parte ng pagiging tao. Pero ito ang sabi ng salita ng Diyos, kung tayo ay tunay na pinanganak na muli, we must cast away all guile. Hindi ko maiwasang maisip ang isang kapatid natin sa Panginoon dito sa ating church, na kung saan sa kanyang trabaho siya ay inuutusan ng kanyang amo na manloko. Ang ilagay mo sa papeles ay ganito, palabasin mo sa munisipyong ganito, at ang ginawa ng ating kapatid sa Panginoon, nag-resign siya. Because she must put away all guile. So let me encourage you mga kapatid. Meron ba? Meron ka bang gawain ng pandaraya? Young people, may gawain ka ba ng pandaraya sa iyong magulang? Pangloloko sa iyong mga kapatid? Pangloloko sa iyong mga kakilala? Pandaraya? Put away! Cast it away! Kung ikaw ay tunay na pinanganak ng Diyos, we must put it away, sabi ng salita ng Panginoon. Again ni Pedro sa chapter 2 verse 21, for even hereunto we were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Ang ating example ay walang iba kung hindi si Jesus. Ano sabi? Verse 22, 1 Peter chapter 2, who did no sin, neither was what? Guile found in his mouth. Walang pandaraya, walang madayang bagay na nasumpungan sa kanyang bibig. O mga kapatid, walang pandaraya na susumpungan sa ating bibig, sa ating mga cellphones, sa inyong mga posts sa Facebook, at sa kung ano-ano pang mga bagay. Well, kung hindi pandaraya, ano dapat ang gawin? Ang sabi ni Pablo, the positive side, ang sabi ni Pablo sa Ephesians 4 verse 15, but speaking the truth in love. When we speak, we must speak the truth. But speak it in love. Dagdagan mo lagi, lagyan mo lagi ng pagmamahal. So muli, kailangan nating ialis, kailangan nating hubarin all malice,
all guile. Lahat ng masamang intensyon, lahat ng negatibong kaisipan laban sa isang tao, at lahat ng pandaraya, lahat ng panloloko ay ating alisin. Ano pa? Not just all malice, not just all guile. Ang sabi mo ng salita ng Panginoon, again, 1 Peter chapter 2, verse 1, wherefore laying aside all malice, all guile, and what? Kasama pa rin dyan yung adjective na all hypocrisies. Lahat ng kaipokratuhan kailangang alisin. Now, isang interesanting bagay na malaman na ang Greek word ng hypocrisies ay hypocrisis. Hypocrisis. At itong word na hypocrisis ay madalas ginagamit sa paraan ng pag-arte. Ito'y salita patungkol sa ng isang aktor sa entablado. This is the acting of a stage player. Yung isang artista. Kung hindi nyo alam mga kapatid, ang artista, umaarte. Yun ang gawain nila. Makumbinsi kayo na sila ang bida. Makumbinsi kayo na sila ang kontrabida. At yung mga artistang iba ay napakahusay magpakita ng pag-arte. At paniwalang-paniwala tayo dalang-dala maging ang ating mga damdamin. At yung iba nagagawang batuhin ng kanilang telebisyon sa inis sa kontrabida. Mahusay umarte. Hypocrisis. Pero hindi talaga yun ang kanilang karakter. Hindi talaga yun sila. Sila'y umaarte lamang. At ang sabi ng salita ng Panginoon, tayo mga kapatid, we must put away all hypocrisies. Lahat ng kaipokrituhan, lahat ng pagpapanggap ay kailangan nating alisin. Now, hindi yung ibig sabihin niya na you must always be true to your feelings. Ganun ba? Lahat ng pagpapanggap, Brother Paul, kailangan kong alisin. So pag nararamdaman ko yung galit, kailangan kong ipakita ang galit ko. Well, hindi yun ang ibig sabihin. Sabi ng Bible, pwedeng magalit pero huwag kang magkakasala. Hindi yung iparamdam, hindi i-post sa Facebook. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi ba ito ang konteksto ng Matthew chapter 7 verses 1 to 5? Ang sabi at yung madalas na nami-misquote at nami-misapply the verse sa verse 1 ng Matthew chapter 7, judge not, or else thou shalt be judged. Ano ang konteksto nito? Ang konteksto nito ay hypocrisy. Pagpapanggap. Anong sabi? Buksan natin sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse 1 hanggang 5. We will just be reading verse 5. Para makita ho natin ang konteksto ng verse 1. Matthew chapter 7 and verse number 5. So sabi niya sa verse 1, judge not, that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye meet, it shall be measured to you again. Muli mga kapatid, pag kinot nyo yung verse 1, siguraduhin nyo, ituloy nyo hanggang verse 5. Sapagkat doon natin maunawaan, taluy tayo, ang sabi sa verse 5, thou hypocrite! Sino yung hipokrito? Yung hatol ng hatol sa iba, pero hindi hinahatulan ng sarili. Yung nakikita lagi ang mali ng iba, pero hindi niya nakikita ang mali sa kanyang sarili. Yun ang hipokrito. Siya'y nagpapanggap na banal, pinapakita niya ang kanyang sarili na mas mataas siya sa iba, na mas banal siya sa iba, at ang kaparaanan ay hatol siya ng hatol sa iba. Anong sabi? Verse 5. Thou hypocrite! First, cast out the beam out of thine own eye, and then thou shalt see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. So, hindi masama na ituro ang puwing sa iba. Hindi masama na tanggalin ang puwing ng iba. Pero siguraduhin natin na unahin muna natin yung malaking bloke ng kahoy sa ating sariling mga mata. Or else, we will be found hypocrites. Nagpapanggap na espiritual. Nagpapanggap na relihiyoso. And that is just that. Parang artista. Nagpapanggap.
O maraming mga tao hanggang ngayon, busy sa pagpapanggap. Ang sabi ho ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, having a form of godliness, but denying the power thereof. And I fear, mga kapatid, mga kaibigan, ako'y natatakot na isa sa mga i-reveal ng pandemic na ito ay yung mga taong nagpapanggap lamang sa loob ng bahay-sambahan. Yes! Sa loob ng church, napaka-spiritual. Sa loob ng church, napaka-faithful. Pero wala na ang church. Wala na rin makita ang kanilang pagka-Kristiyano ay kapag may performance lang na nakikita ng iba. O ang sabi ni Apostol Pablo, they have the form of godliness but denying the power thereof. Sa Matthew chapter 24, masusumpungan po natin ang isang paninhaga. Ang paninhaga ng alibughang alipin, the wicked servant. At ang sabi sa verse 48, Matthew 24, But and if that evil servant shall say in his heart, My Lord delayed his coming. Itong alipin na ito, umalis yung kanyang master. At ang sabi niya, matagal pa ang pagbabalik ng aking master, and shall begin to smite his fellow servants, and to eat and to drink and be with the drunken. The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder and appoint him his portion with the hypocrites. Ito daw alipin na ito na masusumpungan ng kanyang Panginoon na masama ang ginagawa. He will be cut off and he will be sent to his portion with the hypocrites. Ano daw itong lugar na ito? What is his portion? There shall be weeping and gnashing of teeth. And that is the description of hell. At muli ako'y natatakot na maraming mga tao dumadalo at nakakarating sa loob ng bahay-sambahan. Pag tinignan mo, mukhang espiritual, alam ang lingwahe, pagtatayo, pagkakanta, pag nag-amen ang iba, amen din sila. Alam nilang umarte, dala ang Bible, alam nilang tumagingo, alam nilang ngumiti, alam nilang makipagkamay, alam nilang makipagsosyalan, alam nila lahat ng iyan, but all of those are hypocrisies. Nagpapanggap lamang. Well, ito ang isang katotohanan. Kahit gaano ka kagaling magpanggap, maloko mo man ang manggagawa sa iglesia, hindi mo maluloko ang mata ng Diyos. Totoo ka bang Kristiyano? Totoo ka bang Kristiyano? O ilang taong ka lang nagpapanggap, alam mo yan, totoo ka bang Kristiyano? Kung ikaw ay nagpapanggap at abutan ka ng kamatayan sa pagpapanggap, ang iyong lugar ay sa impyerno. Dahil ang pagpapanggap na Kristiyano ay hindi nagdadala sa langit. At kung tayo ay tunay nang ipinanganak ng Panginoon, tigilan na natin ang pagpapanggap, gawin natin totoo ang kabanalan, tigilan na ang peking pagpapakal-maka-Diyos, at ating habulin ang tunay na pagpapaka-Diyos. Alisin na natin ang maskara ng kabanalan. Kung hindi magbigay tayo ng effort at habulin ang tunay na kabanalan, alisin na natin ang costume ng pagmamahal sa iba. Kung hindi ibigay natin ang tunay na pagmamahal. Kung tayo mga tunay na pinanganak ng Panginoon. Ang sabi mo ni Pedro sa verse 22, Chapter 1, verse 22, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. That should be the result. If we have truly obeyed the truth, if we have truly believed the gospel, there must be unfeigned love, sincere love, true love, not hypocrisy. So cast away all hypocrisies. Hindi lang mo yun, cast away envies or jealousies. Hindi lang ito yung merely
Nakita mo yung kapitbahay, may bagong sasakyan, may bagong TV, ay, nakita ko, gusto ko rin yun. Hindi yun. Nakita mo yung isang young people, may bagong cellphone, ay, nakita ko, gusto ko rin yun. Hindi ito ang tinutukoy mo. What is this envy? The feeling of displeasure produced by witnessing or hearing the advantage or prosperity of others, sabi ni Vines. Ito yung damdamin na ikaw, imbes na matuwa, imbes na makasiya, imbes na magdiwang ka sa pag-abante ng iba, sa pagganda ng kalagayan ng iba, ang nararamdaman mo ay panidibugho. Habang ang kapatiran, habang ang ibang tao ay umaangat sa kanilang kalagayan, hindi ka natutuwa para sa kanila, ang pakiramdam mo ay naiinis ka pa. The opposite of thankfulness for the good which come to others. Imbes na magpasalamat ko, salamat sa Diyos. Si kapatid na ay may bagong bahay. Salamat sa Diyos. Si kapatid na may boyfriend na. Hindi yung forever. Hindi yung susunod din yan. Na ang iyong puso ay nahandoon sa negatibong damdamin kapag mayroong ibang pinagpapala ng Panginoon. Hindi yung pag nakita mo sila ay gusto mo silang gayahin, kundi ang gusto mo sa kanila ay bumagsak sila. This envy is a close cousin of malice. Na ito ay mayroong masamang pagnanasa kapag nakikita mo ang positibong bagay sa iba. Ang sabi ni Pablo sa Galatians chapter 5 verse 21, this is one of the works of the flesh, envy. In the book of Psalms, makikita natin ang pagpanilibuguho na ito ay pag nakikita ang masamang mga tao ay umuunlad. Psalm 73 verse 2, but as for me, my feet were almost gone. My step had well nigh slipped. For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Isa pa huli ko sa delikadong pagkainggit. Isa pa huli ko sa delikadong panilibugho. Kapag nakikita natin yung masama, na tila baga sila ang umaasenso. O nakikita natin yung masama, na tila baga sila yung masaya. Gusto rin natin yun. Sabi ng Proverbs 24 verse 1, be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. Huwag kang mainggit sa masasama kapag gumagawa sila ng masama, na tila baga umaasenso sila, na tila baga masaya sila, huwag kang maiinggit at huwag mong nanasaing sumama sa kanila. Nakikita mo o lalaki, ang ibang mga lalaki nagbababae at tila baga masaya sila, huwag kang maiinggit. Nakikita mo o babae, ang ibang mga nanay na walang ginawa maghapon, kundi magchismisan, magtongits, at sila ay parang napakasaya, huwag kang maiinggit. Nakikita mo ba o kabataan ng ibang mga young people na tila baga malaya at gawin ng gusto nila, huwag kang maiinggit. Sigurado nakikita ito ng Diyos at hahatulan ng Panginoon. Put away envy. Cast it away. Kung tayo ay tunay na pinanganak ng Panginoon, we must make all efforts to cast it away. And then hindi lamang po yun. Lastly, evil speakings. All evil speakings. Sa Greek word, this is katalalia. Katalalia. Ang ibig sabihin ay defamation, evil speaking evil of someone, or sa ibang version, mababasa niyo, slander. Paninirang puri. Ang isang komentaryo, sabi niya, backbitings, whisperings, detraction, hurting one another's character by innuendos. Ano innuendos? Suggestions. Hindi ko naman sinabing sinungaling. Pero sinadjust mo sinungaling. Hindi ko sinabing masama siya, pero sa salita mo, sinasuggest mo na masama siya. That is evil speaking. Evil innuendos, false charges, pinaparatangan mo ng mali, and evil assumptions. Inaasum mo na siya ay masama agad. And let me
ano to? Let me contemporarize ito. Evil speaking, yung iba hindi evil speaking, evil postings, evil textings, evil tweetings. Let all evil speakings be put away. Now, mga kapatid, we should call evil, evil, and good, good. Hindi natin pwedeng tawagin masama ang mabuti at mabuti ang masama. Ang tinatawag ng Diyos na masama ay tawagin natin masama. Ang tinatawag ng Diyos na mabuti ay tawagin natin mabuti. Pero mag-ingat tayo na palabasing masama ang isang tao na wala tayong tapang ebidensya. Mag-ingat tayo na pagsasabi sa iba at paninirang puri sa iba at pagsasabi, ay, ang tao yan, siya'y hindi tapat. Ay, ang tao yan, siya'y masama. Pero wala tayong katampatang ebidensya. At inassume lang natin. Oh, let us be careful. We might be being guilty of evil speaking, slander. Hindi man ito makasuhan sa korte, ito ay dinig ng Diyos. Muli, lahat ng ito, mga kapatid, sabi nga ho natin kanina, lahat ng ito na sinabi ho ni Apostol Pedro na kailangan nating alisin. All malice, all guile, ano pa? All hypocrisies, all envies, and all evil speakings. Lahat ng bagay ho na ito ay hindi itinuturing ng mundo na malaking kasalanan. Ang mga kasalanan ho na ito, ang mga pangit na bagay na ito ay mga bagay na tinotolerate ng sanlibutan. Ang mga bagay ho na ito ay madalas hindi nakikita sa labas kung hindi nasa loob lamang. Pero mga kapatid, gusto kong makita ho natin, kahit ang mga kasalanan ito ay tinotolerate ng mundo, kahit ang kasalanan na ito ay hindi nakikita sa labas, ang sabi ng salita ng Diyos, put it away! Put it away. Alisin natin sa ating mga buhay kung tayo nga ay mga tunay na pinanganak ng Diyos. At doon papasok yung verse 3. Alam ko, nilaktawan natin yung verse 2, pabalikan natin next Sunday. So basahin natin ang verse 1 and verse 3 together. Ang sabi, wherefore, laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings. Verse 3, if so, be ye have tasted that the Lord in the life of the child of God. And then let me ask you, is there a practical manifestation in your life? Meron bang pagbabagong tunay sa iyong puso? Meron bang pagbabagong tunay sa iyong buhay nung ikaw ay pinanganak ng Panginoon? Tunay mo na bang naranasan? Kung wala kaibigan, kung wala kang nagbabago, and alam mo, for all these years, you have been a hypocrite. Stage performance. Para hindi pagalitan ng magulang, para walang masabi ng asawa, sumasama ka na lang sa bahay, pero pagpapanggap lamang. Oo, mga kapatid, wala kang ibang dapat gawin kung hindi pagsisiyan ng iyong kasalanan at tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo. At kung sa biyaya ng Diyos siya ay kumilos at ikaw ay panganak na muli, put it away. Magkakaroon ng praktikal na epekto sa buhay natin bilang mga Christian. And then let us be reminded of the context. Itong mga kausap ni Pedro, these are people going under severe persecution. Kahit na dumadaan sa matinding pag-uusig, kahit na dumadaan sa matinding problema, ang sinasabi ni Pedro, yung mga kasalanan na sa tingin ng iba maliliit, bigyan mo ng atensyon. Kahit na sa gitna ka ng pag-uusig, kahit na sa gitna ka ng krisis, bigyan mo pa rin ng atensyon ng spiritual mong kalagayan. Put away sin. Kung paano tayo grabing nag-iingat para hindi makapasok ang virus, dapat tayo din mga Kristiyano, hindi lamang sa physical, grabing nag-iingat. Grabe din nating subaybayan, grabe din nating bantayan ang ating mga buhay kung merong mga kasalanan. And if we find one,
put it away. Just imagine, kung ang virus ng COVID-19 nakikita, di ba mas madali? Nakita mo yung isang bagay, yung isang sabi natin, isang laki ng sardinas, nakita mo, uy, may COVID-19 virus. Nasa loob ng bahay mo, anong gagawin mo? Ahayaan mo lang? Put it away! Nakita mo yung isang bagay kahit na para bang napakaganda sa loob ng bahay mo, nakita mo yung COVID-19 virus. Put it away! Oo mga kapatid, kung tayo pinanganak ng muli ng Panginoon, we must lay it off. Itong mga kasalanan na palamuti sa buhay ng iba na tinotolerate ng sanlibutan. Kung tayo ay tunay na Christian, we must, sa lingwahe ni Apostol Pablo, mortify, patayin, kitilin ng buhay ng mga kasalanan ito. Layuan, at sa ating pinag-aralan ngayon, itapon, alisin, hubarin. Lahat ng ito ay magagawa lamang natin sa biyaya ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama, muli salamat po sa paalala ng salita mo. O tunay, Panginoon, ang dali naming bantayan ang panlabas. Ang dali naming maging sensitibo sa pisikal. Pero Panginoon, tunay, sa mga spiritual na bagay, sa mga moral na bagay, ang maliliit ay madalas namin pinapalusot. Pero narito, O Diyos, ang listahan ng mga kasalanan na sa iba ay tinuturing na baliwala, maliit, tinatawanan lamang. Pero kami dinadala mo, O Diyos, sa lugar na kung saan dapat kami maging sensitibo, na maging isang kudlit lamang, maliit na bagay sa mata ng iba, pero sa utos mo sa amin na ito ay itakwil, ilayo, hubarin, alisin. Tulungan mo kami, O Diyos. At Panginoon, tunay, sa aming pagiging makasalanan, napakadali namin makita ang mali sa iba at hindi namin makita ang aming mali. Tulungan mo kami. Ingatan mo kami. Lord, ako po ay humihingi ng iyong habag. Kung meron man pong nakikinig ngayon na alam niya ang kanyang pagiging Kristiyano ay pagpapanggap lamang. Alam niya na wala pa siyang pananampalataya kay Kristo. Alam niya na pag siya'y namatay, siya'y pupuntang impyerno dahil siya'y makasalanan. O Panginoon, ikaw lamang ang makapagbubukas ng puso. Iligtas ko po ang kaluluwa ngayon, Panginoon. Abutin mo ng iyong biyaya. Ipakita mo si Kristo. Tanging nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At tanging nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Umuli, Panginoon, tulungan mo kami sa panahon na ito na maging maingat sa pamumuhay namin bilang mga Kristiyano. At makita sa araw-araw naming buhay ang mga spiritual na katotohanan na ginawa mo sa amin. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po yung mga sa Panginoon. Tayo po yung mawit na sa natin mga hymnal. Song number 282. Song number 282. Living for Jesus. Song number 282. First and last stanza. Striving to please Him in all.
Purihin po ang Panginoon mga kapatid. Salamat po at nakasama namin kayo sa pagsamba. At nawa, I would like to encourage you again, if you see fit, at maaari kayo mag-host ng watch party sa inyong mga kaibigan sa Facebook ay may pagkakataong mapanood yung ating mga gawain. And please, isa sa paraan ay ito inyong i-repost yung ating link para po makita nila at madali nilang puntahan yung ating mga pangangaral po ng salita ng Diyos. Let us pray na itong darating na linggo, this week, ay bukas, nasa GCQ na tayo. Wait for announcements nga. Pag-pray natin yung muling pagbubukas ng pintuan ng ating mga iglesia at nawa bigyan tayo ng pag-iingat ng Diyos. Kung meron mo kayong mga ideas, mga nasasagap na impormasyon na tingin nyo makakatulong sa ating pagdedesisyon, ay kailangan natin ng mga pagpapayo. At meron ako ilang mga nagbibigay, salamat po sa inyo, pero I would like again to ask for wisdom sa ating mga kapatiran. Muli ho, maraming salamat. Mamayang gabi, may gawain tayong muli, 6:00. At pag-pray po natin ito, at naman magkasama-sama po tayo muli. God bless po.